magsimbahan o magpapautismo para maligtas, hindi na. Pero yun po ay kailangan at sangkap yun ng simbahan. Hindi mo kailangan magpaanib, kundi tingnan mo lang ang Kristong napako sa krus, gagaling ang kamandag ng kasalanan sa buhay natin. Naunawa po ba? Ito yung mga hiwaga ng tinuturo ng Biblia na sabi niya diyan, ang salita ng Diyos, tapat. Ang word sa John 1:1, kung ilalabas ng ating mga technician, ito ang tinutukoy niya. Ang tinuturo ng Old Testament na Kristong paparating, tinuro ng New Testament, ang Kristong nagdaan na namatay sa krus. John 1:1, tingnan niyo po, di ba? Sa simula, ang salita. Sino po ang salita? Si Kristo, ang berbo. At ang salita ay kasama ng? At ang salita ay? Yan ang hindi pinapaniwalaan ng mga kaibigan nating mga iglesia daw ni Kristo. Pero hindi si Kristo ang may iglesia niyan. Kasi dininiwala si Kristo ay Diyos. Si Kristo daw ay tao. So kung ayaw nila ng Biblia nila, punitin na nila ang Bible nila. Huwag silang magpakukunwari, di ba? Kasi nandiyan sa Bible, John 1:1 eh. Kaya dito po ang katibayan, balik natin doon sa ating text, the word, napakatapat, the faithful saying, okay, balik na po yung ating text. Verse 11, yan, tapat ang salita. Tapat si Kristo sa kanyang mga sinabi. Old Testament, New Testament, the same word, nangako siya, ako'y babalik at sa pagbalik ko, isasama ko kayo sa kaharian. Mga kapatid, ito po ang isang option o kaya parang kwento. Halimbawa, maging totoo ang pinagpapara-awayan nila yan at makarating sa atin ng isang missile at wala naman tayong pangdepensa, wala tayong dome o ano-ano pa man kasi pobre lang tayong bansa. Halimbawa, nakalagpas doon sa kanilang pagsalag, lumagpas nakarating sa Pilipinas kasi malapit lang ang Taiwan. Okay? At pagkatapos, yung Pilipinas sa pagkalit-liit ay natunaw. Isang minuto, isang segundo, pagdilat ng mata mo, saang lugar ka, didilat ng mata? Sa lugar ng salita? Sa lugar ba ni Kristo? O sa lugar ng impyerno? Mga kapatid, dito po ay mapansin natin, ito yung tinutulong ni Pablo kay Timothy. Sabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw para kay Kristo. Paano siya namamatay? Gusto niyang mag-inom ng beer. Sabi, hindi, patay na ako dyan dahil kay Kristo. Gusto niya magsabong, patay na ako dyan dahil na kay Kristo. Gusto ko magsugal, patay na ako dyan dahil kay Kristo. Ako'y namatay kasama ni Kristo. At ako'y mabubuhay ayon sa kanyang sinabi ng Biblia. Mga kapatid, mayroon man sigurong makakalabas-labas sa atin yung mga bata pang Kristiyano, nagagawa nila yun. Huwag niyo po silang tutugligsain. Huwag niyo silang aapihin sapagkat bata nga eh. Kung sila'y mga matured ng katulad mo, pagsabihan mo. Di ba? Pero pag bata, ganun ang bata, paulit-ulit nagkakamali. Okay? Number 2, at dito natin siguro within 12 minutes. Okay? Number 2, verse 12. Verse 12 tayo. Tingnan niyo po itong verse 12. Okay? Basa na. Ilan pong ipang nandyan? 2. Guhitan niyo po. Kung totoong servant ka ni Christ, kung totoong disciple ka, ba't ka maglalagay ng if? Tingnan niyo po ito. If. Sa Bicol na salita. Kung kita magtitirios, okay? Mag-aaral lang ako mag-Bicol. Okay? Kung kita magtitirios, okay? Maghahari naman tayong kasama ni Kristo. Bakit? May mga Kristiyano din nakakatiis. Sabi niya, paulit-ulit nila si pastor ng ganyan. Siya nga, di rin nagbabago eh. Diba? Kaya nakakatakot sa leader na makitaan ka sa labas, nakikipag, ka ng derby. Yung pastor namin nagsasabong. Grabe naman yon. Diba, pastor na nagsasabong pa. Grabe naman yon. Kung tayo yung magtitiis, anong klaseng pagtitiis mo ito? Magtitiis ka sa gutom? Hindi. Pagtiisan mo na habang naghihintay ka sa kagurang na mabalik. Nagtitiis ka sa tukso. Gusto mo magtrabaho sa lugar, hindi ka naman magagamit doon sa abroad eh. Kasi wala doon mga Pilipinong pwede mong turuan ng iyong langwahe na si Kristo ang daan at katotohanan pati ang buhay. Pumunta ka sa Amerika, mag-i-English ka pa, hirap ka nga mag-English dito sa Pilipinas eh. Di ba?
Dito ka nilagay ng Diyos. Bakit? Dito kanya gagamitin para mga taong hindi makadiyos dyan, makarinig ng salita ng Diyos, na galing sa iyong bibig, gagamitin ka ng Diyos. Yun po ang punto niya dyan eh. Kung tayo'y magtitiis, nakasama si Kristo, hindi naman po masama na yumaman kayo kasi walang anak ng Diyos na hindi umaasenso. Tama po ba ako? Bakit hindi sila umaasenso? Lumayo sila sa Diyos. Mga kapatid, ganito lang, napakasimple. Isang araw, may isang mayaman na nag-ani ng kanyang maraming lupa. At tinutukoy ko po, hindi mananampalataya, mga mayayaman ito. At nung nakita niya, sabi niya, wow, ang dami kong ani ngayong taon. Sabi niya, ano yung gagawin ko? Alam ko na, sabi niya, gigibain ko ang bodega ko at palalakihin ko at lahat ng ani ko, iimbakin ko, magiging makasarili ako. Maraming kailangan tulong ang Pilipinas, pero hindi ko ito pamimigay. Akin lang to. Pinagpagalan ko to. Sabi niya. At maya-maya sabi niya, kinausap niya yung kaluluwa niya, kaluluwa ko, magpakasaya ka, uminom, kumain, at magpakasaya. Sabi niya, Panginoon, hoy, hangal! Mamayang gabi kukunin ko ang kaluluwa mo, mapapakanino ang pinagpagalan mo. Kaya po hindi siya nagtitiis, gusto niyang sumikap, nagpapakayaman siya. Sabi niya, ng binatang ito, hinabol niya ang Panginoon, Panginoon, sandali lang, habol siya, takbo siya. Tapos sabi niya, Panginoon, paano ba ako makakarating sa langit? Napakasimple lang sagot ng Panginoon, sabi niya, gusto mo makarating ng langit? Pamigay mo ang kayamanan mo. Alam niyo yung habol niya kanina, dahan-dahan siyang lumalayo, sabi niya, bira, pinagpagalan ko yun eh. Tapos pamibigay ko lang. Ang tawag po doon sa mayaman na ito ay mayamang hangal. Yumaman siya dahil sa kanyang mga gusto. Pag-aralan niyo po ang sulat ni James sa chapter 5. Sabi niya, kayo mayayaman, pumapatay kayo para kayo yumaman. May mga ganyan eh. Sinabot at saka si Haring, ano ba yung bumibili ng ubasan ni Nabot? Sinong hari yon? Haring Ahab. Ayan naman kayo, nakalimutan naman. Si Haring Ahab ay sakim. Sabi niya, Nabot, Kristiyano, bilhin ko yung lupa mo kasi kailangan ko. Sabi niya, mahal na hari, yan na lang po ang kabuhayan namin. Wala kami ibang pinagkukunan, yan lang po. Hindi, gusto ko yan. Sabi nung hari, mayaman siya eh. Hari siya. May asawa pa siyang sino asawa ni Ahab? Si Jezebel, sarunin, kamkamera yun eh. Sabi niya sa atong, uy, puntahan mo yung bahay ni Nabot ah. Takutin mo. At pag hindi niya ibibenta sa asawa ko, sa hari ang lupa niya. Nakita ninyo? Sa Bible, mayroong ganyan. Kaya ngayon sa panahon natin, marami rin ganyan. Mga sakim na mayayaman. Pero ang tinutukoy ng mayaman ay mga hindi makadiyos. Tandaan niyo po i-distinguish po natin yung mayamang walang takot sa Diyos at mayamang may takot sa Diyos. Okay? Magkaiba yan. Ang tinutukoy natin yung mga walang takot. Ang mga walang takot sa Diyos, pumapatay. Bakit naghahanap sila ng mga katawan dyan sa ilalim ng taal? Dahil sa mga mayayaman na kumita sa online sabong at nung may dala ng pera, nawawala daw. Attorney Manny, ano bang kaso nito? Naghahanapan sila lang naman eh. Sila lang. Wala tayong kinalaman. Pero ang punto doon, may mga mayayaman na walang takot sa Diyos, pumapatay dahil sa kayamanan. So ano po tinutukoy dito sa atin, mga kapatid? Kung tayo magtitiis, maghari namang tayong kasama niya kung ating ikakaila siya ay ganito ang ibig sabihin. Oo nga, yayaman ako pag sumama ako sa iyo. Kasi ang ginagawa nyo, wala nang takot sa Diyos eh. Parang ang buhay ng tao, parang manok na lang. Pag di nyo na kailangan, di ba mga manok, pagka gusto mong kumain, nung araw, ako po'y 7 taon, mayroon kaming eskupitilya. Alam niyo yung eskupitilya? Di bomba yun. Si lolo ni Manny mayroon. Ang tatay ko, pag gustong kumain na yon, gaganin lang niya. 5, sabay-sabayan, kasi may mga tauhan pa kami iba. So, doon po natin makikita na sa ngayong panahon, parang buhay ng tao, puro buhay manok. Bakit? Wala na silang takot sa Diyos. Ito yung mga taong walang kinikilalang Diyos, kundi ang kanilang sarili. Ako ang makapangyarihan, kaya kong
burahin ang buhay niyan. Yan po ay mga taong walang takot sa Diyos. Yun po ang kailangan ng Kristong napako sa krus. Kailangan lang marinig ang Kristong ito na ang kanilang buhay ay papunta ng impyerno pero kung sila ay magbabago, magsisisi, tatalikuran ang kanilang buhay na ganyan, maliligtas sila. Yun po ang purpose kung bakit tayo nag-aaral ng salitang ito na kung tayo magtitiis, habang tayo nag-aaral dito, oo, nakakaboring, mainit, lalo pag summer, paparating ang summer, mainit, pero alam niyo, maghahari tayong kasama niya kung ating ikakaila ang Biblia, mas nakakaya yun. Ikakaila ka ng Diyos. Bakit? Ay, Sunday, di may ano kami. Mayroon kaming, ano doon, tupada. Kikita ako doon ng mga 20K sa kanayan pagsimba. Yun po ay mga hindi makadiyos. Okay? Kaya, kailangan nila ang Kristong nagliligtas. Mga tao silang nilalang ng Diyos, pero lumayo. Ang ibig sabihin, sinamba nila ang kanilang galing, sinamba nila ang kanilang lakas, sinamba nila ang kanilang talino sa pagpatakbo ng pera dahil sa pagsusugal, pero wala silang kinikilalang Diyos. Yun ang kailangan ng kaligtasan na ginawa ni Kristo sa krus. Kailangan tayo ng mga taong ito. Baka yan ay iyong kamag-anak. Nakakahabag isang araw na doon siya sa impyerno araw at gabihan, wala po yung tigil. Kuya, bakit ka nandyan? Ba't ako nandito sa init ng apoy? Sapagkat hindi natin ginampanan ang utos bilang tayo ay servant ng Diyos. Tayo ay alipin ng Diyos ang ating gawain. Huwag tayong kung, if. Kung tayo po ay servant, wala tayong mga if na yan. Dapat isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ano man mangyari sa akin, magtitiis ako, alang-alang na inutusan mo ako na malaman nila ang Kristong nagliligtas dahil sa kanilang kalagayan, ay may papahamak sila sa impyerno, gamitin mo ako, nagtitiis ka. Hindi mo inasam na pwede kang maging magaling na leader, magaling na nasa opisina, pero dahil ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, i-bless ka ng Panginoon. Kaya po pangalawa dyan, hindi lamang tayo, if we suffer, we endure, we shall also reign with Him. Okay? Alam niyo po itong endurance, hindi po ito galing sa atin. Bigay rin po ito ng Diyos. Ang ibig sabihin ng endurance, ito po yung pagtitiis. Natiis ni Kristo, biruin mo ilang kilometro nilakad niya, pasan-pasan ng krus. Para kanino yun? Para sarili niya? Hindi. Tiniis ni Kristo ang pagpasan ng krus na mabigat para sa iyo at para sa akin. Alang-alang sa atin yun, hindi po yan sa kung ano paman. Dahil mayroon po siyang sinumpaan sa kanyang Ama na ang mission niya, bayaran niya sa krus ng kanyang buhay ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya ito po ay isang pagtitiis sa ating Kristiyano na kung si Kristo natiis niya yon, tiisin din natin ang mga gusto natin pag Sunday, nandun tayo sa kung saan-saang pasyalan. Tiisin natin yon alang-alang kay Kristo. Yan po ang ginagawa ni Pablo. Kadalasan nasa kulungan si Pablo, gumagawa ng sulat para kay Timothy. Para bakit? Lumago siya at maintindihan niya ang buhay na ito. Pangalawa po, doon sa verse 12, yung mga losses natin, sister losses yung mga nawala sa atin, nagiging tayong malungkot, nagiging tayong mga malulumbay. Tingnan niyo po dito. If we deny Him, asa na yun? Yan. Ikakaila siya. If we deny Him, He will also deny. Ito yung malungkot. Nasa tama ka na sana ng pananampalataya. Tama na sana si Kristong iyong pinanakikinggan. Kaya lang, malungkot ka dito eh. Sabi niya, sana kasama ko yung mga friends ko. Nagsuswimming sana kami. Sana ngayon kasama ko yung friends ko, namamasyal kami kung sa isang lugar. Kasi Sunday ngayon. Yun po ang isang tinutukoy dito. Kung, Panginoon, Sunday ngayon, okay lang yun. Yan naman yung nanay ko, yan naman yung tatay ko. Basta ako, nandito ako, gagawa ako ng gusto ko. You are denying Christ. At ang hindi mo alam, akala mo, binigyan ka sana ng katalinuhan, pero isang araw, babawiin din po yan. Nakakaintindihan po ba tayo? Huwag tayong magmamalaki sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat. Bakit po? Napakadaling bawiin yan eh. Tingnan niyo yung mayaman, di ba? Sabi niya, anong gagawin ko? Pag-iba, pagawa, mapera ako eh. Mamaya, mapapahinga, inom-inom, at kung anong gusto ko. Ano ang sabi ng Diyos? Hoy, hangal, kukunin ko ang aking pinahiram sa iyo. Lagi nating tatandaan mga kapatid, kaluluwa, hiram sa Diyos. Ang ating buhay, hiram sa Diyos. Ang ating talino, lakas. Kaya po mga kapatid, doon baga sa lagi kong binabagay sa inyo yung palakol na naputol, ito yung galing sa Diyos eh.
Wala tayong kakayahan magpalitaw ng bakal sa tubig. Ang kahoy doon na stick na ginamit ni Elisha speaks of the cross. Na kung hindi dahil sa kay Kristo, sa kanyang sakripisyo, anumang mayroon ka, galing kay Kristong sakripisyo po yun. Eman po ba? Minsan tayo, nakadidipindi na sa ating katalinuhan, hindi, kaya ko to. Dati naman, nung bata pa ako, kaya ko tong lusutan eh. Ang Diyos po nagbibigay ng mga bagay na sa atin. Kaya dito po sabi niya dyan, ikaila mo siya. Parang tao lang din. Sige, ayaw mo, di, bahala ka. Di ba? Alam ko na ibigay ko sa inyo yung inilalayo ng Diyos ang mukha doon sa taong ayaw sa kanyang sumunod. Okay? Nilalayo ng Diyos yan, ibig sabihin ang protection, provision, hindi mo na makakamtan. Bakit? Nilalayo na ng Diyos, parang suklam na suklam siya sa ginagawa mo. Ginawa niya ang lahat para sa iyo, tapos ikaw naman ginagawa mo ng pagdideny. Di ba? Yan. Bakit nag-iba na? Ayun pala. Yan. Diba? So, dito po ay kung ating hahayaan ng Diyos kumilos sa ating buhay, lahat ng abilidad ni Kristo, alam niyo po ba kasi, yung pag-ibig na yan, hindi man yan galing sa atin. Yan po ay transferred character ng Diyos. Immutable ang Diyos, pero kaya niya mag-transfer sa atin ng pagmamahal, di ba? Kaya bakit natin minamahal ang ating kapwa? Di ba? Ang ating tatay, nanay, minamahal natin ang ating opposite sex. Bakit? Dahil po yung pag-ibig na yun kay Kristo galing, hindi po yung galing sa tao. Walang sino mang umiibig sa kanyang sarili. Dito na ako magtatapos para mabilis na po tayo. Okay? Marami pa sana. Ang Romans chapter 1, tingnan niyo po. Mabilisan lang. Romans chapter 1. Isa-isay natin. Okay? Pakilabas po. Kasi walang taong mayroong sa kanya galing. Wala. Galing lahat sa Diyos. Romans chapter 1. Tingnan niyo po. Next verse 2. Okay? Tinawag mo po. Sa kanyang pinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Di ba? Okay? Mga banal na kasulatan. Verse 3. Okay? Tingnan niyo po ito. Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman, si Kristo ang tinutukoy. Next verse. Okay? 4. Ang ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ay kabanalan. Number 1. Misa mong post tayo dito. Sa ating mga anak sa tahanan natin, may nakikita ba kayong kabanalan sa kanila? Pag sila'y nagmamaktol, pag sila'y nagtatantrum, may kabanalan ba sila? Pag medyo napansin nyo mga kapatid, pag-pray nyo na. Huwag nyo lang paluin. Hindi na rin. May mga ano na yan. May mga ugat na yan. May mga tahid na eh. Sabi doon, kabanalan. Okay? May espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na itong si Kristo na Panginoon natin. Kayo ay nakakakilala na tayo. Wala na doon sa dati nating buhay na mga nagtatantrum, sumasagot-sagot. Wala na dapat tayo doon dahil mga Kristyano na tayo eh. Pag napansin nyo ito, pag-pray nyo na lang. Kasi, tingnan nyo po ang next. Verse 5. Okay? Sa pamamagitan niya, ni Kristo, tumanggap kayo ng biyaya. Sa mga apostol ito, tumanggap lang sila. Next, para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng bansa dahil sa kanyang pangalan. Lahat yun galing kay Kristo lamang, mga natin, verse 6. Okay? At mga ito ay kasama kayo. Di ba? Tayo rin ay kasamang nagtamasa ng mga bigay lang ng Diyos. Okay? Na tinawag kay Hesus Kristo. Ba't kayo napupunta rito? Ako ba nagtawag sa inyo? Ang nagtawag sa inyo, ba't kayo nandito ay si Kristo? Okay, next, verse 7. Tingnan niyo po ito, napakalalim nito. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga taga-Roma to, Diyos na tinawag sa banal, sumayin niyo nawa ang biyaya, kapayapaan mula sa Diyos, ng Ama at Panginoong Hesus Kristo. Next, 8. Una, ito na po, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo tungkol sa inyong lahat. Dahil tinipon tayo sa pangalan ni Kristo. Sapagkat ang iyong pananampalataya. Number 2, yung pagtubod. Yung paniniwala na ni Kristo ang nagtipon sa atin. Sabi niya na pinapahayag sa buong daigdig. 9. Okay? Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkod na aking spirito ng Ebanghelyo na kanyang anak na walang tigil na binabanggit kayo sa aking panalangin. Dapat ang mga Kristyano ay prayerful. 10. Okay? Mahaba ito. Dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Verse 10. At lagi kong iniling na anumang paraan mamagitan sa kalooban ng Diyos na 11. Okay?
Sapagkat nasasabi kong makita kayo kung maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang magpatibay kayo. 12. Sa makatwid, upang kapwa tayo magpalakas sa pamamagitan ng pamanampalataya isa't isa, na ito'y sa inyo at sa akin. 13. Nais kong malaman ninyo mga kapatid, na madalas kong binabalak na pumunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ay hindi ko ako'y nahadlangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa ibang mga hintel. O sa atin po, tinutukoy, 14. Ako'y may panganagutan sa mga Grego at sa mga baro, sa marunong at sa gayon din sa mga Ito po yung ating inirelay ni Pablo sa lahat sa atin. May pananagutan tayo sa mga taong yan na walang alam kay Kristo. 15. Kaya't saganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa iyong mga nasa Roma. Doon po yan sa Greek. 16. Okay? Sapagkat hindi ko kinakaya ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din naman sa mga Gregos. 17. Sapagkat nito ang katwiran ng Diyos nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng sulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa mga kalikuan at kasamaan ng tao. Mga kapatid, kasama dito yung mga young people natin. Okay? Hindi kayo excuse yan, pati kami mga adult. Lahat ng kalikuan o kasamaan ng tao sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay ipinipigil ang katotohanan. Next, 19. Okay, sabi doon, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, mayamang ito'y pinapahayag ng Diyos sa kanila. 20. Dito na yata pababa dito, yung hinahanap ko. Mula pa nang nilikhay ng salibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginagawa upang wala silang maidadahilan. Di ba lahat nakikita na eh? Walang dahilan. 21. Okay? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ito na po, ito yung hinahanap ko. Ang daming tao, ang daming mga naturuan tayo, may mga Bible study tayo, may mga bahay-bahay tayo. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Kahit kilala nila ang Diyos, look at this, alam na nila, tinuro na natin ang tama. Mga anak natin, tiruan natin ang tama. Pero tingnan niyo po ang talagang totoong ugali nila. Siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Tingnan niyo po, pag sinabi pinasalamatan, may mga anak ngayon, bakit kasi dito ako pinanganak sa pamilyang to? Ayoko ng pamilyang to! Biruin niyo yon. Na para bang ayaw nila sa tinipon tayo ng Diyos dito. Ito po yung dahilan, no? Hindi nila niluwalhati ang Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran. Ang mga puso nila naging walang katuturan at nagdilim. Mga kapatid, dumarating talaga ang mga bagay na ito. Kaya minsan sabi ng, bakit kaya sila nawawala? Pag-pray natin sila, baka mamaya nadadala na sila ng ganito. Nagdidilim na ang kanilang mga future na, hindi na sila nakatingala doon sa mga future ng langit, kundi nakatingin na sila sa kanilang kikitain at kanilang pagyaman. Nakakatakot na ito sa ating mga anak. Naturuan natin silang tama. Next verse, 21, 22. Sa pag-angking, ano daw? Dito po ang dahilan eh. Minsan may mga kabataan tayo sa panahon natin. Kahit naman nung panahon namin, ang dudunong. Pero yung nagbigay ng dunong, ni pasalamatan, ni dakilain, wala. Sapagkat nagdilim ang kanilang mga kaisipan. Sa pag-aangking marunong, sila'y naging mga the Bible says. Okay? Next. Nakikinig po ba kayo? Tapusin natin ito. Kung wala rin talaman tayo makikinig, di anong pang saysay, di ba? Wala, uwi kayo na walang naalaman kung di kayo makikinig. What's the use of teaching you? Di ba? 23. Ipinagpalit nila ang kalulatian ng Diyos sa hindi nasisira ng mga imaheng kahawig ng tao. Yung mga gustong-gusto natin eh. Ipinagpapalit natin ang Diyos na sisira at ang ibon, mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang. Ito yung mga Diyos-Diyosa nila. 24. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ito na po talaga, totoo ito eh. The Lord looks on the heart.
Kahit anong turo mo sa kanila, kaya sabi ng Mateo, kahit anong turo mo sa kanila, ang mga nguso nila, nag-praise the Lord, purihin ang Diyos. Pero ang mga puso nila ang lalayo. Because of this. Dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos. O, di ba? Kaya mga kapatid, pag kayo'y pikon, ang tigas ng ulo, pastor eh. Isa ka pang dagdag sa sinasabi ng Romans. Bakit? Hindi na nga sila nagbibigay ng wala sa Diyos, dadagdagan mo pa. And what is the use na alam mo ang katotohanan, alam mo ang Kristo? Yun po ang problema sa mga taong ito. Sabi niya, okay, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Kaya mga isan, ngayon may mga Kristiyano nagpapatato na, winawasak-wasak na yung creation ng Diyos. Tato dito, tato dito, tato dito, tato, puro tato. Nilalapastangan. Okay? Baka mamaya isang araw may mga Kristiyano, may mga anak tayo gano'n na. Next, 25. Di ba? Hindi lamang po ipaglapastangan yung nagsisira eh. Yung bang dapat pag Sunday, yung buong buhay mo, ino-offer mo sa Diyos, nandito ka, nagpipray ka. Hindi namang lahat na nagpupuror dito, may kasalanan eh. Nagpupuror siya, Lord, salamat na yung buong linggo, hindi ako nagkaroon ng problema. Salamat, nakakalagpas ako sa aking mga assignment, sa aking mga exam. Hindi lahat na nagpupurward dito. May mali, may kasalanan. Akala kasi ng kaisipan ninyo, pag nagpupurward may kasalanan. Mali kayo doon. Naghahandog sila ng kalaboy. Lord, ito ulit. Sa buong linggo, sa Lunes hanggang Sabado, narito ulit ang katawang ito. Paggamit ko sa iyo. Isinusuko ko kayo. Yun po ang sabi ni Pablo kay Timothy. Magtiis. Di ngayon, mga kabataan, wala nang ganun eh. Sorry to say that. Bakit po? Nakikita ko po sa aksyon ninyo eh. Minsan, si pastor, di nare-respeto. Pastor, madaldal lang yun. Wala na. Di nila nirespeto eh. Bakit? Ang kanilang mga katawan, kanilang sarili. 25. Tingnan niyo po ninyo ito. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Para sabi na yung pastor, maniwala ka dyan. Sa kanyang kaisipan yan. Kasi hindi na sila nagbubukas ng Bible. Wala na silang devotion. Kaya pag baka tumingin pa yan, kala mo, matapang pa eh. Pero tingnan niyo mga kapatid, sila'y sumasamba na, naglilingkod na lang sa halip na lumalang, siya'y pinupuri, magpakailanman. Pinalitan na nila eh. Wala na silang mga galang. Pero ang uso nila, sa Panginoon kami. Thank you, Lord. Daming kanta yan, dami, Don Moen, dami. Kakantahin pa yan, buong buo. 26. Kaya mga kapatid, ito po yung pag-aralan natin para i-check natin at sarili, nandun pa ba tayo o baka wala na. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Nakita ninyo? Aralan niyo po ito lagi, mga kapatid. Adult and young people, yung mahalay na eh, hindi na po maganda. Mahalay na interest mo eh. Kaya, gusto ko itong makuha. Hindi na po maganda ang intention mo eh. Gusto ko akong maging number 1. Iiwanan kita Panginoon kasi gusto ko maging number 1. Bahala ka dyan, Panginoon. That's the point. Okay, hinayaan na sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Pinagpalit na ng kanilang mga babae, ang likas, nagiging mga tumboy na, ano na, okay. 27. Kaya mga kapatid, pag inaral nyo ito, masasaktan kayo. Ako nasasaktan ako dito eh. At gayon naman, ang mga lalaki na iwan ng likas na pagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Naging mga lalaki sa lalaki, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap ng kanilang sarili ng kaparusahan sa kanilang mga pagkakamali. Hindi lang naman po yan dyan eh. Yung desire mo na kumontra ka na sa sinasabi ng Bible, isa yun. Nagbabago ka ng system sa iyong katawan. Mayroon pa ba? 28? Mayroon pa? Alam ko, patapos na ito eh. Okay. Palibhasa, hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Choose you this day. Kikilalanin mo ang Diyos o ang gusto mo sa sarili mo. Ilang naman po yan, napakasimple lang. At palibhasa, hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Kung kayo po ay napapansin yung mga sarili ay lumadating na po doon. Choose you this day. Sino ba talaga mahalaga sa inyo? Ang Panginoong Kristo na sinasabi ng Bible o ikaw ang Diyos sa sarili mo? Tayo po yung magsita, tayo magtatapos.
Nagilang Diyos, salamat po sa hapong ito na medyo masakit, nakakalungkot na ang mga nangyayari sa kapanahunan. Hari nawa ay wag po kami mapunta rito, bagkos mapalalahanan kami. Nandito kami, Panginoon, para sundin ang talituntunin at mga sinasabi ng Biblia. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito, na hindi kami mapunta sa ayaw mo, kundi manumbalik kami. Magrepent kami, magsisi kami sa aming mga nagagawa, humingi ng tawad sa iyo, at ikaw ang aming papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginagawa. Lahat ay galing sa iyo, Panginoon. Lahat ay pahiram, lahat ay bigay, kaya lang minsan nagkakamali ang karamihan ng ganitong pagkaunawa. Habang po tayo nakayuko, nakapikit, kausap niyo ang Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami. Ibalik niyo po ang dating sigla ng pagkakilala namin sa iyo. Yan po sa inyong kinalalagyan, sabihin niyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. I-revive niyo po kami, Panginoon, sa dating pagkakilala sa iyo. At huwag namin magawa ang mga nabasa namin kanina sa Romans chapter 1. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa iyong biyaya at habag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay David,